Sharon, To take it self-preserve away. yourself. Sobrang self-aware mo doon. Boldness? Pag mature, ready ka na sa mature roles, gano'n. Ready na for Mature mature roles. Gano'n. Ra! Okay, thank you. And with that, this is an intervention, Earl. Hala, parang ginagawa ko to, pero unconscious na ginagawa ko siya. So, parang worse. Huwag mo nang Kasi hindi pagdudahan ko yung sarili mo, kailangan Earl. aralin. Manipulator ka. Pag naano ko tong book, di ba nga nag-tiptoe nga tayo sa book, baka masyadong dark. Pero ang profound naman ng conversations for the Fridays. Oh, ang daming bagong words. Ang daming bagong words. Okay, so ano lang, konting kwento lang. Hello, happy Friday everyone. So today we start a new book and the book is called Sophia the First. Yay, ate, you're here! Akala ko wala ka, nag-start na ako, tapos naluluha na ako. Para akong graduate, tapos walang mama. Ganun yung feeling ko. Wala yung mama ko, gagrad-akit na ako sa stage, wala si mama ko, ganun. But you're here. Anyway, going back. Uy, grabe naman kayo. Bakit ang gaganda nyo? Hindi ba ako naliligo? Parang mga hindi rin ako naliligo. Sana kasama ko doon sa sinabi mong magaganda. Na-force akong maligo. Kasi after more than 1 year, nagkaroon na po ako. Oh my God. Congratulations. Congratulations, ate. And whoever I would like to congratulate. I know. And with that, make regalo of tampons. May dive We'll pa make man regalo of tampons. O magtampon ka. Feeling ko sa yoga mo yun nung isang araw na unlock yung mga chakra mo. Yung mga chakra mo na ano. Ang daming ilalak. Chakra po. Ganon. Okay. Nasa na tayo sa ating kulto. Kasi nga mag-i-start na nga ako. Mag-start kami ng book. Basta makinig kayo. Sa mga nanonood dyan sa YouTube, mag-start kami ng book. Makinig ka. Huwag kang dyan. Ito na. Wait lang. Kalma ka lang. On the way na. Ayan. So, alright. So, today we start a new book called The 48 Laws of Power. So, for today, before we start, actually, bigyan ko lang yung context na we decided to at least discuss 3 chapters per session. Pero wala pabida ko, isa lang yung nabasa ko. So, isa lang yung discuss ko. I'm sorry. Advance apologies. In the middle of the presentation, I would also like to apologize. Kasi parang, ang ganda kasi nang nabasa ko yung law number 1, parang ayokong i-discuss yung 2 and 3 without reading it thoroughly. So, 1 lang nabasa ko talaga. So, 1 lang di-discuss ko. Ba't kayo ba mag-discuss? Ready kayo? Yun naman kayo ready. Wag kayo for the next 2 sessions. Bala ka. Oo. Kasi pabida ako. Ako ulit. Wala lang. Bida lang. Ano ba yan? Mali pala yung decisions ko. Kasi basta next Friday, 2 chapters na agad. Anyway, ayan. So, chapter 1 or law number 1 is never outshine the master. How to approach this law without turning into a Disney villain. Wala lang. Kasi kakapanood ko lang ng something. Okay. So, before we dive deeper into the book, in-include ko lang to because I'd like us to set our intentions and to set our perspective intentionally when we do this book club sessions. Kasi set the stage. Sabi ko nga ikaw mag-set the stage. Aray, as a stage director, it is my duty and responsibility to set the stage properly. Pero kasi I'd like us to look into it na parang kaya nga sabi ko parang mas maganda na we're having this opportunity na meron tayong focus group or meron tayong mastermind group na we can talk to. Kasi kung tayo lang, it can skew our perspective or our way of understanding the book. So at least sa sessions na to, maraming iba't iba yung lens, iba't iba yung understanding. So mas magkakaroon tayo ng richer perspective on each law.
So ayun nga, number 1 is perspective matters. Use this law as a lens, not a weapon. So sabi, don't follow it step by step. Hindi siya instruction, but more of how, raising awareness that these things happen around. And you should learn how to read the room or understand the situation. And this book will help you understand things around you better. Number 2 po is emotional approach. Apply emotional intelligence, not manipulation. So ito yung parang fear ko kanina na parang ayokong misinterpret nyo yung pag-uusapan natin today. Kasi it is easily misinterpreted by other people who reads the book. Kaya parang 'di ba hindi siya ganun ka, parang people are parang hindi ganun ka confident na basahin yung book or they feel na parang ay parang ang negative ng dating ng libro. Kasi we have to approach it with emotional intelligence instead of thinking na you'll use these laws to manipulate other people. Next po is stay grounded in your values. Okay, ano po core values ng VC? Charis, quiz. May pop quiz. Okay, ano core values? Yan, wag niyo po kalimutan si Jesus while reading the 48 Laws of Power. Si Jesus lang po talaga. Saka Okay. yung ano natin, patron saint natin, Mother Teresa. sa Wag version. wag po natin siya kakalimutan kasi ito po ay mga gabay lamang. May free will po kayo, gamitin niyo po ito, di ba? Ay, parang hindi si Jesus yan. But anyway, the purpose of learning this rules of power is to navigate certain situations, certain challenges, or certain people that we encounter in our lives and not to dominate. Again, hindi natin goal mang-manipulate ng situation or mang-manipulate ng tao. Ang goal natin is to be able to understand what's happening around and how we can react accordingly by protecting ourselves, our peace, and at the same time, making sure na hindi tayo nakakasakit at na nasasaktan in the process. Ang dami ko sinabi. O, tapos na po ang chapter 1. Okay. Ito na talaga. Sana mapindot ko yung next. Ayan. So let's start with the fundamental principle of law number 1. Sabi, don't make your superiors feel insecure or overshadowed even if you mean well. Yun daw yung ng law 1 sa book. So, pwede po ba tayong mag-send ng heart emoji sa mga nakabasa ng chapter 1? Sino yung mga nakabasa? Ate Eloy, Earl, okay, marami. Okay, Edge, Ja, okay, thank you. Okay, lahat kayo, I believe lahat kayo. Kasi nakashare ako ng screen so hindi ko alam kung sino-sino pa nag-heart. Ayan, si Ate Pepper, hindi yan heart, Ate Pepper, so I assume hindi mo nabasa. Diba, sa following instructions ka naman May confuse mo ako wala sa options ko yun Anyway, ayun nga. So, practical applications now of this law is number 1, emotional intelligence. So, practice awareness of how others perceive your actions and achievements in the workplace. So, doon sa chapter, isa sa mga binigay na parable or na kwento as an example of this law is si Kuya na French yung name or European yung name. Hindi ko, siguro pangalanan natin siyang Edge. Tapos si Louis the 14th, yung king niya. So si Edge, magaling siya sa trabaho niya. Maayos siya magtrabaho. He's good at what he does. Tapos nawala yung prime minister. Kaya mong sabihin si Nicolas Fouquet. Ang hirap Ang hirap bro na Nicolas Fouquet. Foucault yung tchay. Diba ano yun? Fouquet. Ako sila na Fouquet. Si Mr. Fouquet, ayun nga. So, magaling siya sa ginagawa niya. Pero, nung nawala yung prime minister, he was expecting na sa kanya mapupunta yung role, pero hindi sa kanya nabigay. Tapos, he felt na nawawala na yung favor ng king sa kanya. So what he did is he organized a lavish party to give honor sa kanyang special guest, which is the king. Pero unknowingly, kahit na yung party na yon is for the king, is to praise the king or to celebrate the king's achievements,
unknowingly, di niya alam na yung king ay insecurada. May insecurity siya and vain siya. And iba yung na-perceive ng king na meaning ng party ni kuya mo. So instead of him gaining the favor of the king, ang nangyari is, ayun, na nakasuhan pa nga siya sa pangungurap ng king na natay sa kanya, which truly happened and under the king's purview. Pero siya ang na-pin dun sa mga crimes ng king kasi siya yung gumagawa on his behalf. So sabi dito, you practice awareness of how others perceive you. So learn to read the room. Minsan kasi, syempre iba-iba tayo ng, una-una, iba-iba tayo ng the way we talk, the way we convey our feelings, the way we speak, diba? Kung hindi nyo po kilala si Edge, at first time nyo po siyang nakausap, akala nyo po sinisigawan kayo ni Edge. Pero hindi po, bingi lang talaga siya. Bakit totoo yung example? Hindi kasi kailangan realistic para naiintindihan Bakit natin ayaw mo sabihin si Mr. Fouquet? Kaya. So yun, di ba? Akalain mo na, parang gawin naman si Edge, sinisigawan ako. First day ko pa lang, parang ang init na ulo niya sa akin. Pwedeng ganun yung mapaperceive mo. Pero di mo alam, bingi lang, basag lang pala yung eardrum na Edge sa kaliwa. Kaya malas na siya magsalita. Hindi mo pwedeng taga-bundok kasi si Edge. Grabe ka naman. parang mas pangit yung sayo, Kuya Earl. Parang honest lang ako dito, kidding aside, malakas lang po magsalita si Edge. Kahit po ako, malakas po ako magsalita. So, hindi po kami galit ni Edge. Bingi lang po kami. Nabingi lang po kami ng panahon. Ganun. Pero po, hindi po kami galit. Ayan. So, also, ang sabi sa practical application is redirect praise. So, sa workplace, di ba? So, hindi ko alam kung lahat ay makaka-relate. Pero sa corporate po ay, di ba, sa gamit na gamit yung term na, na politika ka or may politika sa team, may politika sa management, ganun-ganon. Someone's taking credit of your work or sa ang yabang naman ng isang yon, ganyan-ganyan. So, may mga ganong instances na nangyayari sa workplace. Especially, lalo na kung unaware ka nga, or hindi ka ganun ka sensitive sa surroundings mo na you're just happy with your achievement or you're just celebrating your milestone. Pero sa kanila, they feel na, ang yabang naman ito. Parang, di ikaw na magaling. Ganon. So, ang sinasabi dito, a practical application that you can use is to redirect the praise. So, parang, uy, ang galing naman natin, team. Good job, team. Thank you kasi tinulungan niyo ako. Always acknowledge the presence of others para people wouldn't feel threatened or insecure sa achievements or sa galing mo. Parang may gusto sabihin si Kuya Earl. Kaya may gusto sabihin. Sabi ko lang sana, acknowledging the presence of Jana, Jennifer, Janelle, Edge, Elaine, Eloisa. Ano ba yung sinasabi sa mga event? Yung parang acknowledging our honorable guests. Honorable guests. Acknowledging our principal sponsor, Eloisa. Ganon. Yun. So, punta kayong Discord, i-acknowledge na yung mga kasama niyo. Acknowledging, charis, gano'n. Magulat yung mga hindi umattend ngayon pagpasok nila ng Discord. Tapos bigla kang sisigaw na, acknowledging the presence of Vince. Ganon ka. Welcome to the team, Vince. Welcome. Ganon. Dapat professional talaga yung acknowledgement mo. Ayan. And anyway, aside from redirecting praise, strategic humility daw. Think of it as strategic humility. Yung pag-acknowledge ng team members, pagsabi na yung victory mo ay victory ng lahat, and being sensitive sa environment, learning how to read the room. So a thoughtful approach to workplace dynamics. So when you have strategic humility daw, una, naiiwasan mo yung prying eyes. Yung mga tao na mahilig manita or sige, let's say it plainly, yung mga inggitera. Mga inggitera, maiiwasan natin yan. Yung mga insecurada, maiiwasan natin yan. Because, like it or not, hindi lahat ng tao nakatingin sa daan na dinadaanan nila. Nakatingin sila madalas sa ibang tao. And they compare their lives to other people. So, when they see other people win, and they feel na
they deserve that as well, nagkakaroon sila ng negative feelings toward it. Kahit originally, hindi naman. So let's be strategic and let's always apply emotional intelligence when we are at our workplaces. Ayan. Next po, okay. Understanding the law. Ito na, nandito na sa mga reflective questions. Tama ba? O tama? Okay, so ang first question natin is, how does this principle apply in today's flatter organizations and innovation-first cultures? Akala niyo si Ate Pepper lang, mahirap pagtanong Si ChatGPT din. Does hierarchy still demand such strategic awareness? Feeling ko, may gustong isagot. Sino po ang gusto sumagot ng tanong ko? Kala nyo Kala nyo. Si ChatGPT yan. Grabe naman, ang lalim naman itong tanong. Grabe. Ganon, kasi sabi ko, ChatGPT, kilala mo ba si Ate Pepper? Mahirap kasi yun magtanong Kailangan kabugin natin siya. Yan yung sinabi ko kay ChatGPT. Ayan. Pero kunin ko lang yung hindi, panaharapan kasi tayo ng mga words yan Pero basically ang question dyan is this advice or is this law still relevant in today's culture? Why or why not? Kasi sa mga startups, flatter your organization, ibig sabihin, minsan na walang hierarchy na ito, VP to. Kasi lalo pag startup, di ba, you're wearing multiple hats, minsan magkakapareho lang kayo ng level. Tapos, innovate na culture, ibig sabihin, anybody can generate an idea. Hindi kailangan ang lahat ng mga ideas or innovation na magaling lang sa top level. So, paano daw yun magagamit dito sa mga unconventional, not the usual hierarchy or organizational structure. Okay. Thanks, Ate. So, that's in Ate Eloy's perspective, kayo, sa experience, sa work experience niyo, do you think applicable pa rin tong law na to sa atin? Go, Ate Peps. Yung raise hand ko, akala ko raise hand. Palakpak pala yun. Kaya nga Ayan, ka na naman. Confuse mo na naman ako sa mga emoji mo. Kasi kamay din siya. Ano? So, ayun. Hindi po nag-raise ang hand. Sorry, Trailer. Naisip ko dun sa tanong na to. I mean, kasi parang, yung sinasabi ni Eloy na sa organizations, so before, merong hierarchy dun sa pinanggalingan ko. But still, I find it still a flatter organization. Kasi kapag kami lang ng boss ko, there would come a time na nag-away kami, ganyan, nagsisigawan kami because we're too passionate with our craft. Pero pag kaharap na namin yung ibang team, since alam naming dalawa na ang influence of power is dapat nasa kanya, I allow him to do the talking, the influencing, the sharing of information, kahit na yung information na yun galing sa amin. But in turn, he recognizes pa din the effort of the team to be able to give him that information. Alam naman kasi ng mga tao yun na hindi lang siya yung bumuo nun. And I think it's still applicable even in freelancing or in smaller businesses that we have. Kasi, kunyari, sa kliyente, there are times na kasama ko si Eloy sa meetings. Kapag nag-hand over siya, ganyan, I just let her do her thing, do her work. Kapag meron siyang ibibigay na task, doon ako nagre-respond. Pag naman, kunyari yung kliyente, matagal ko nang hawak, like let's say, hindi na ako magbibigay ng pangalan. Matagal ko nang hawak. Ganyan. Pero nandun pa rin si Eloy. I still allow her to do her thing during that conversation, during that discussion. Kaya nga siya nandun kasi kailangan din siya doon. Kailangan din yung thoughts niya doon. So, balik na rin naman natin. Let's say, hindi mas mataas or hindi owner or ka-level mo siya, ganyan.
wala akong maisip na nakasama ko na within the group sa another team meet, another client call. Pero for that scenario, I think yung awareness to provide or to allow your team member or teammate to shine with her or his craft, na-establish din yung law na to or pinapakita din yung law na to. So, it allows the other people to respect that person's power and influence by letting that person do their thing, influence, and whatnot. So, hindi kailangan lagi na tayo yung mag-shine for whatever thing that we're doing. Kasi kaya nga tayo team di ba? So, it's a group of people with different capabilities. So, allowing others to shine as well. So, ayun. Yun lang. I hope na-answer ko yung dalawang question. Thank you, ate. Very well said. Marami pa tayong questions, so di ko naman katanungin lahat. Let's proceed to the next question. Basically, bibigyan ko kayo na shorter version. Basically, ang question dun sa second one is, can showing competence ever be too much in a workspace? In a workspace. Can showing competence ever be too much in a workspace? Siguro, applying it currently to where we are right now, we don't see competence or excellence kasi as a threat. Kasi 'di ba, from the name of our company, Virtual Champions, para kay ate lahat tayo, ano ba yun, may balahib sa bibig ko. Para kay ate lahat tayo, magagaling tayo lahat, champions tayo lahat, first honor tayo lahat. Like, walang below sa atin. Like, everyone is the best. Kaya nga tayo virtual champions. And this is coming from a place na kung paano ko naintindihan yung culture ni VC. And showing competence will never be too much for virtual champions because we value everyone's input. We value everyone's strengths. We see and we appreciate yung strengths nyo. Kasi at the same time, we also see and we also try to understand yung flaws ng lahat. Kasi di ba tayo perfect na A ka sa lahat, di ba? Minsan magaling ka. Parang ako, hindi pa ako magaling sa math. Yung 5 times 10 po, kina-calculator ko pa. Like, di ba? Hindi ako magaling doon. Pero, kung tatanungin mo ako ng latest chismis, kaya ko bigay ko sa lahat, like blow by blow. 10:01, ganito nangyari. 10:03, biglang may ganyan. Right? So may mga kanya-kanya tayong strengths and weaknesses. And at the same time, how we show competence at team, we show it with good intentions. And alam ng lahat yung intention mo. Kasi katulad na nasabi kanina ni Ate Ellen na ngayon nandito tayo sa position or sa journey natin sa VC na we wear multiple hats. Like, alam yan ng halos karamihan sa inyo. Kasi ang dami nyo, alam ko halos lahat sa atin nagpo-cross ng departments. Ang dami nyo nga time sheet di ba? And alam nyo how nimble you guys are at this point sa journey ni VC because right now, yun yung support na kailangan and pwede natin ibigay. So, us being competent or showing too much of our strength is actually a plus in the company. Kasi we get to help, we get to assist, and mas na-discover natin na, ito pala yung strength ko. Dito pala ako nag-excel. Uy, pwede ko rin na-explore tong ganito. Yan. Yun po sa akin. Maraming salamat. Thank you, Jesus. Next po. Sino po? I think, tanongin natin kasi wala si Kuya Earl. Ano ba yan? O si Elaine. Wala si Kuya Earl Elaine, ikaw, tingin mo, like, kahit hindi sa VC, like sa experiences mo, the showing competence, parang nagkaroon ka ba na instance na parang naging too much siya for a workplace or is it over too much to show? Ito na naman tayo sa trauma dump Hindi ko nga tinarget kita. Target lang. Ganon. Ayun, siguro yung pagiging competence, yung naalala ko lang agad kung nagiging too much siya, kung insecure yung management and yung mga kawork mo. Yun lang yung napapansin ko Like, di ba nga before, doon sa government pa ako. Like, ayaw ng boss ko na napupuri ako ng iba.
Tapos, basta grabe yung pang-down sa akin, ganyan. Pero nakakapagtaka, pag wala naman ako, pinupuri naman niya ako doon sa mga ka-work ko. So, hindi ko alam. Pero pag nandun Ano siya, ako, mixed signal, minamaliit be? niya ako. Mixed Hindi signal ko siya, be? Hindi ko na ko alam alam. sa Hindi ko kanya. na-explain, be. Hindi ko Hindi ko rin na-explain. Ba't ganun yung boss mo? Ewan ko sa kanya. Pero outside work, mabait naman siya. Ewan ko lang. Ah, Period. oo. May isa siyang malaking mixed signal. Yes. Hayaan mo na, nag-retire na eh. Ay, okay, sige. Enjoy po your retirement. So, yun lang naman, yung sa experience ko ha. Pati dun sa, Ah. kahit sa previous VA company ko. Ganun din, like, akala ko nga lahat ng ano din eh, ng mga foreign na boss. In-expect natin, di ba, parang mas, mas open, ganyan, open-minded, mas progressive, ganyan. Open-minded. Hindi pala lahat. Ganyan, hindi Hindi rin lahat. lahat nagkakape. Hindi lahat open magkape. Ganon. Kaya nag-credit grab, ganyan. Mm-mm. Ewan ko ba? Yes. Napansin ko lang kahit sa school before, ewan ko, people treat me as a competition kahit di naman ako nakikipag-compete. Pero, Kasi pagpasok mo ng school, gumagaling-ganon ka na, be. hindi naman, Gumagaling-ganon ka na pagpasok. hindi naman talaga ako matalino, pero noon, masipag ako mag-aral. Like, kunyari Mm. lahat, nag-submit ako, ganyan. Regardless naman kung anong grade ko, basta makapag-submit ako, ganyan. Tapos, yung nanay ko nga minsan may time pa na hindi nakakapunta ng ng mga meetings, ganyan. Tapos, yung kalaban ko kasi nung umabot sa school, nag-chismis. Yung nanay ko kasi nung Sa mga kaklase po ni Elaine, bilang na ang Shout out araw po. nyo. Bilang na ang araw nyo. Kala nyo. Ewan ko ba? Pati yung mga parents, inaaway ako. Like, sip-sip daw ako, ganyan. Wala nga akong pera. Paano ang sisip-sip ko? Mga gano'n. Wala nga po ko bigay teacher. Umaatid yung nanay ko minsan sobrang busy. Tapos ako pa yung sip-sip. Kasi yung mga parents, teacher, engineer, gano'n yung mga parents. Sila yung nanay ko naman, high school graduate lang. Hindi naman sa lang. Pero kung ikukumpara sa kanila na may degree, ganyan. Ewan ko ba? Tapos, parang, di siguro dahil sa boses ko. Hindi ko alam. Dapat sinabi mo, are you threatened? May spaghetti. At gano'n mo siya, Bella. May Opo. spaghetti. Sorry na po doon sa lahi po namin eh. Lahat kami puro Amazona. Wait lang. Pag-gising ba ni Elaine, ang sasabihin niya sa atin, good morning. Ganon. Hello. Good morning. Hello. Posing kasi Go, kapag go, malalim. go. Ate na mo. Ayun lang. Adedepre tayo. Yun naman yung sa Thank you, experience Elaine. ko. Pero sa VC, wala naman ng problema. Wala pa. Gcash din sa Wala akin. pa. Wait ko lang. Wala. Hintay lang. Okay. Kering. Isasend ko na sana yung Gcash, pero sabi niya, meron daw parating. So, cancel yung Gcash send. Ay, cancel. Wala sa process. Hindi ko ma-process. Okay. Thank you, Elaine. Thank you so much. Let's proceed to the next slide. Sana, Gama, kaya today. Ay, kasi baka I'd like to acknowledge the presence of Gama in this room today. Gama, baka gusto mo namang gumana. Okay, gumana na siya. Sabi ko sa kailangan i-acknowledge eh. Okay, so I think this is also similar, yung real world application. Ito yung nga, yung collaborative framing. Say we really nailed this project. Share credit and emphasize team contributions even when you did most of the work. Avoid individual boasting. Instead of saying, I took care of it all myself, taking sole credit can create resentment and threaten relationships with superiors. And then lastly, yun nga, yung strategic humility. If you're highly competent, your work will speak for itself. Hindi mo kailangan ipagmayabang na magaling ka sa ginagawa mo because it will reflect sa output mo. It will reflect sa ginagawa mo. And also, you frame achievements in ways that honor relationships and hierarchy. That honors collaborations and foster a good working relationship sa team. Ayan. Okay. Self-reflection. Taray ni ate na sa mirror. Ang ating first question is, have you ever held back your ideas or skills? Kasi nga, feeling mo na threaten yung boss mo or threaten yung teammates mo. So parang tinago mo ba yung greatness mo at some point in your career or in your life to self-preserve yourself? Galing ka doon.
Karen, To take it self-preserve away. yourself. Sobrang self-aware mo doon. Alam Sa ka naman, self mo. serve mo yung For pakitaan. self. Sobrang preserved ka doon. Dinaig mo yung jam. Dinaig mo yung pickles. Ganon. Nakakatawa to kasi medyo parang siya, parang alam mo yung parang ang main character sa isekai, tas itatago mo muna na ikaw yung pinakamalakas na character. Oo. Para siyang ganun. Hindi mo muna ilalabas na OP ka. Ganon. Oo. Hindi Quiet ka ibibigay lang. 100% ng lakas mo, ganun. Oo. Pero yun nga, have you ever held back sa ideas mo or sa skills mo to Never have I protect ever. yourself? Hindi ako yung type ng person na hindi ako yung type ng person na magpe-pretend ako na stupid or na hindi ko alam kasi takot ako mabigyan ng trabaho. Hindi ako ganun. I always claim my power. Alam ko kung ano yung strengths ko, alam ko kung saan ako magaling, alam ko rin kung kailan ko kailangan ng tulong. So, dun sa part na hindi ako yung type ng person na nag-hold back. Kaya nga lagi akong off-putting, especially sa mga off-putting ako especially sa mga weak leaders. Okay, thank you. And with that, this is an intervention, Earl. Oo, talaga. Kaya lagi akong kumbaga kung pwede lang yung union nun sa DOST, feeling ko ako yung head ng union. Ganong level. Kasi hindi ako nag-hold back sa opinion ko, hindi rin ako nag-hold back sa pag-contribute ko. Kahit saan yan, kahit cooking contest, dance contest, work-related, technical role. Eating contest, gano'n. Eating contest. Kahit saan talaga papatol ako, gano'n. As a competitive. Hindi ka na hindi ka na scared na baka, kunyari yung may seniors ka na, ay baka pag ginalingan ko, hindi na nila ako tropahin or i-bully ako kapag yun yung sa akin kasi, mas gusto ko kasi na mas mag-resonate sa akin yung stronger leaders. Hindi ako para kunin yung sipat ng mga weak leaders. Alam ko kasi na kapag threatened ka sa talent, hindi ikaw yung leader na kailangan ko. Hindi mo ako mentor. Parang ganun. Yes. You're not the one. Sorry, you're not America's Next Top Model. Pero siya challenging din siya. Kailangan matibay yung loob mo. Kasi bago ko noon, junior PM ako. Tapos, ang G sa akin ay di ba executive director yung pinakamataas, yung next level doon. Head ng department. Not executive, but kinda executive. Next sa So, kanya. parang ang sa akin, laging parang di nila ako vibe. Lalo na pag town hall, nandun lahat. Bakit nakaganan ba sila sa'yo? Kasi ako yung merong may opinion ako. Lalo na yung sa mga boomer style ng leadership. Hindi ko talaga bet yung ganun. Nag-speak out talaga ako. Kaya ayun, ako yung napapagalitan. Ako yung parang napapagdiskitan. Pero okay lang. Ako kasi I would rather na mahirapan ako pero ginawa ko yung part ko. Parang ganun. Okay. Thank you, Kuya Earl. Okay, next po. Yung next question natin is, how do you balance confidence with humility? I think let's hear from Janelle. Let's go, Janelle. Let's go, Ja. Okay. How do you balance confidence with humility? I think there's a right place and a right time para magbida-bida. In a sense na... Yun kasi siya, nung binasa ko tong book ever since, nung sa chapter 1, yun yung pagkaintindi ko dun sa mismong you never outshine your master. There's a right place and a right time na magbibida-bida ka. You will not hold back yung ideas mo, yung kaya mong gawin, but at a point na hindi mo dapat tatapakan si leader, si master. Kasi pag tinapakan mo siya, lumalabas na mas magaling ako dito. So, pwedeng mangyari siya in a sense na yung mga head ni leader, lalampasan na yung leader mo, sa'yo dediretso. So, yung maglalabas doon na may confidence ka, pero parang wala kang humility sa sa pinaka-direct superior mo. So, in a way, matatapakan yung pride niya. So, you have to make them feel pa rin. You have to make your leaders, how do you call this, parang may safe space sila sa'yo.
So, parang ganun siya, na parang, kung you have confidence to show what you're capable of doing, but at the same time, you have to always parang, hindi not push back, but you have to parang, ipakita mo na nandito yung leader ko, I can do this, but he is here with me. Parang in a way naman kasi leader mo, tinuruan ka, hindi ka gagaling kung hindi rin dahil sa leader mo. Pwedeng hindi magaling leader mo, pero dahil syempre nandyan siya, kailangan ipakita mo na nandito rin yung leader ko, I can do this, but nandito rin siya sa gilid para at least parehas kayong nagsha-shine together. So that's how how you balance both. Okay. Thank you, Ja. Ay, that's nice. Oo. And I think ako, konting insert lang dito. Kasi you get concerned of your humility when you know na your intentions are not in the right thing. Diba? Na kasi, it's nice that you're confident. Ibig sabihin, you know what you're capable of. You know your strengths, you know your capacity, you know what you can do to help your leader or to help your master. Pero kasi, magiging concern ka lang about humility kapag hindi na nanggagaling sa tama yung intentions mo to be confident with doing work and something. So, always check your intentions. Kasi, maybe because diba, you're checking for a balance with confidence and humility, baka kasi di ka na nanggagaling sa tamang intentions. May nag-talk. Sino yung nag-talk? Ako yun. talk? I-add lang ako. I-talk mo yan. In a different context. Bilang ako naman ay may bahay, may asawa. Yan. Ito yung iba nga. Para hindi lang professional. Yes. So I think it's an art then to mix confidence with humility. So one exact example na pwede kong ibigay sa inyo is, I earn my own money. I can buy anything I want. I have the confidence, I have the opportunity. I can buy you capacity. this plug. I can buy you any this bar and your friend. Pero, as part of my humility, I think part of the humility is you're not stepping anybody's toes. Kaya mo. Kahit kaya mo, di ba? Kahit sabihin mo na, mas magaling ako. Pero hindi mo yun nirarub against the nose of somebody else kasi balahura yung mag-rub mo sa nose nila. Iskwami yun kapag sa ilang. One thing that I apply, the way I apply it is sa dynamics namin mag-asawa. Anything, any purchase, any decision that I make, kahit na alam ko na yung decision na dapat or I would always seek approval ng asawa ko. Hindi lang nag-apply sa professional setting. You can also do it with, nag-apply actually siya sa mga personal relationships. Sa relationships mo, Yes. oo, sa family, sa friends. Kahit nasabihin mo na, okay, magaling na ako, adult na ako, pero you would still seek the opinion of your parents. That's you have the confidence, you know how to decide well for yourself, pero tinatanong mo pa rin yung opinion ng mga nakatatanda sa'yo. That's humility. So I think that's good example ng practical application niya. Yeah. Yes. Uy, ang ganda nun. Thank you, ate. Hindi ko na yun. Hindi ko naisip yun. Oo nga, no? Kasi, alam mo naman let's say, for example, yun, kumbaga, usually yung mga ganun, alam mo na yung sagot sa tanong mo. Pero kasi, when you seek for their answer or for their input, pinapakita mo yung value na nabibigay nila sa buhay mo. Na may value add kasi ikaw. Yung opinion mo nagmamatter sa akin. And I'd like to know your opinion on this matter. Kasi I value you as a person. That's very important din sa workplace setting, ha? Kahit na, kunwari, galing sa yung idea, galing sa yung initiative, meron ka ng plano about it. Pero may boss ka. So parang, in a way, you get more buy-in kung parang nanghingi ka ng approval sa kanila. Pero parang cherry on top na lang naman yun. Parang, in a way, tinatanong mo yung opinion nila. Pero ang the way you frame the question is, ang sagot na nilang yes. Parang parang open-ended na. Parang, wala nang isip yun. Yes lang talaga yun. Parang rhetorical talaga siya. Hindi, tapos, ang language is also very important. Like, marami na tayong sa pinag-usapan natin na language is very powerful. The way you in your statements, na hindi parang you always start with we, for example, hindi laging mga personal pronouns, or if you're citing a mistake, you don't do like an active approach like you did this, you did that, instead nagbe-blame
passive yung voice. Instead, this was done, unfortunately this caused this. So you're framing it dun sa issue, not dun sa person who did the mistake. Another way is yung dynamics, the way you ask your superiors, for example, for their opinion. Na sasabihin mo na hindi ko kasi alam eh. I'm not sure ha. So, kailangan ko lang ng opinion mo. Kasi hindi ko rin alam. So, the way I use my words is that I'm stating it a way na I'm showing my weakness na parang hindi ko alam. Pero alam mo, sarili mo, alam mo na. Diba? Hindi totoo. Parang, pero the way you frame it and ask for their opinion is that, hindi ko si sure eh, pero I just like your opinion. Parang ano eh, hindi ko alam kung tama ba to. Pero, can you let me know? Kasi ito sana yung gusto kong mangyari or ito sana yung naisip ko. What do you think? So in that way, nandun sila sa helpful na mode na parang, okay, kailangan niya ako. She needs my help. Importante ako. I have the knowledge that she needs. Parang ganun. So mas nagiging helpful sila, mas nagbabuy-in sila dun sa idea. Compared sa, ito yung gagawin natin, ito yung plano, that's it. You're just stating. You're not asking for help or opinion. So, questions is always a better way of stating something instead of just a declaration. Alam mo, ito yung root ko kung bakit may one-on-one ako lagi sa immediate manager ko. Si Ellie lagi may one-on-one kami lagi. So, tapos may agenda ko. Hindi para, yung agenda is more of... Tayo, nag-isip ka na ng hindi na ako nakasabay. Uy, nagsasalita ka din kaya doon. Mo na sa process. Kailangan lang presence ko. Ayun, pero yun nga, marami ka namang naitutulong doon sa mga kay overthinking ko eh. So yun, kahit doon sa mga iba kong mga naging manager before, talagang yung, alam mo kasi na hindi lang ikaw, kaya nga mas maganda pinipili yung manager mo. Kasi doon ka magiging paano yung magiging dynamics nyo. Paano ka niya tutulungan and at the same time, mag-shine din siya with you. Parang gano'n. Paano kayo nag-share ng value sa isa't isa? Kasi parang, usually, di ba, sa yung traditional setup, ang feeling nila is yung si manager naghahanap lang na something na magiging niya from the team. Pero di nila alam na dapat si manager may binibigay din ng value sa team niya. Yes. Na parang in a way, it's a two-way thing na kung si team member nagbibigay ng value sa'yo by doing well, dapat ikaw din, you're giving value to your subordinates by guiding them properly, by being a good mentor, a good example of leadership. Ganda, I like that. Okay, next na tayo. Naman agad first chapter pa lang. Sabi sa inyo Sabi sa inyo kaya chapter 1 lang today. 48 weeks ka, 48 weeks. 48 weeks. 48 years. Bago na po yung yung ruleta. December to. 3 taon. Pwede po pakibalis natin kasi paano po, ang concern ko lang naman, paano po pag may nag-resign tas naka-assign siya? So, wag mag-resign habang hindi pa tayo tapos sa libro to, please. Magsasabbatical na lang po muna ako. Bawal mag-resign habang nasa 48 laws tayo. Kasi mahirap eh. Okay. So next po tayo, application questions naman. Let's start with, the main question dito sa first two is, what are genuine ways to uplift your leader, your superior, your master? Kasi dito, sa law na to, parang di ba sabi, wag mo you outshine yung master mo Pero kasi when you think about it, na parang iniiwasan mo lang siya ma-outshine, parang parang hinihinder mo naman yung totoo mong potential. So what can you do to genuinely uplift your leader and at the same time, hindi mo rin nahihinder yung potential mo? Ang hirap, di ba? Na parang nakita ko yung mukha ni Kuya Early. Ang dami kasing nuances nito kasi syempre iba't yung relationship ng boss mo, yung power dynamics na meron kayo sa workplace, ano ba yung klase ng work environment na meron kayo, di ba? Kasi
pwede mo namang gawin, yung na-discuss na rin natin kanina is yung to seek approval of your direct manager, di ba? Or parang kumuha ka ng maliban doon sa direct approval niya, yung try to collaborate with them, get mentorship talaga. Ang lang doon, ang exception doon is kung credit grabber yung boss mo. Kasi syempre kailangan mo maging advocate ng sarili mo di ba? So, kung ganon, minsan you have to find ways on how to, kahit ayaw mo man i-outshine yung boss mo, is yung ma-put yung sarili mo sa spotlight. Kasi syempre you have to advocate for your own career din. Diba? Yung ganon. Kaya nga, kung hindi ko alam na uso ngayon yung mga content sa TikTok about sa corporate life na yung mga kupal na TL, ganon. Yung TL na ayaw kasi nakikita ko din yun. Tapos, ang gagawin mo, dediretso ka dun sa OM. Iba-bypass mo. Pero pag ganon kasi yung ginawa mo, parang you're just making it worse for you in the long run. Kasi nga, ang mangyayari lang din, pumapangit lalo yung power dynamics nyo. Pero if you try to collaborate, you try to get mentorship, feeling ko yun yung best way para ma-support mo yung each other. Again, the exception is kung tinatry kang i-issue, yung ayaw ka bigyan ng credit. Yes. So I think yun yung magiging mong yun lang yung magiging kong exception. Pero otherwise, ako kasi naniniwala din ako na dapat na-edify mo yung leader mo. Dapat na-edify mo yung hierarchical. Gusto ko yung mga words. Ang daming vocabulary words today. Pang one word na. Nuances. May sinabi pa si Ate concurrent. May skill yung hierarchy kasi important daw yun. Kasi with anarchy, we are just like animals daw. Because animals. Ay, sorry. Hindi funny. Parang mali. Pero yun, ako naniniwala ako dun sa hierarchy na dapat nasusunod siya. Hindi ko rin nakikita yung seniority as mali as long as yung someone na senior is meron naman talaga may impart sa'yo na wisdom. Gets? So, wala namang masama dun sa mga yun. Yung overuse naman ng power, yung mali dun. Not the actual hierarchy itself, kasi ako, sobrang na-appreciate ko talaga yung mga mentors. And if yung boss mo is mentor type, or yung direct manager mo is mentor type, sobrang mafa-fast track nun yung growth mo. Kaya if you can, as in yung growth mo sa career, kasi yung mga masyashadow mo sa kanya, yung matututunan mo sa kanya. Yes. So, I understand that na yung yung suportahan mo yung boss mo. Pero again, ang caveat doon is na re-retain mo yung integrity mo. You're being true to yourself while supporting kasi your kunyari, mentor ang or boss your mo, leader. yung boss mo kurakot, magnanakaw, mamamatay tao. Dapat kurakot ka rin. Pero pag sinuportahan mo, di ba, ka rin doon, parang ikaw rin yung mapapasama. Di ba? Saka hindi na ikaw. Thanks, Kuya. Ayan, 9 p.m. na. Sige, pwede na kayo mag-drop ko kailangan nyo. Pero patapos na tayo. Last 2 slides. Oo, last 2 slides. So, yung last po ay reversal of the law. So, this is a question lang of how can you reverse yung law na nasabi doon sa chapter 1. So yung isa sa mga question dito is, can you think of a time when outshining helped you or someone else achieve recognition or advancement? Yung isa lang po is, do some leaders want to be challenged or outshone as a way to drive innovation and growth? And when is boldness and showcasing full capabilities more important than playing it safe? So may definite roles yung mga question. So start tayo dun sa una. Siguro, let's start with Edge. Kasi si Edge, pumasok siya sa team sa VC, diba? So, I'd like to check Edge. Even with, outside VC, nagkaroon ka na ba na experience prior VC or within VC na outshining helped you or someone else achieve recognition or advancement?
Ang very short answer ko po is wala po. Wala pa akong experience na gano'n. Wala ka pang kinakabog. Wala nga ako sa mga gano'n. Pero ang naisip ko, ang nabivisualize ko sa ganito, kasi mangyayari lang to if yung workplace or workspace na meron ka is hindi predatory yung nature, but rather meron silang breadth of generosity na binibigay sa bawat... Grabe naman yung mga words today. Breath of generosity. Roar! Nag-toothbrush. Nag-toothbrush yung generosity. Maybe... Wait lang, mabilis lang mawala. So, sorry. Alis na. Okay, natapos na next question. Charis. May breath of generosity na binibigay dun sa mga nila, sa mga team members nila. Kasi hindi innate sa lahat ng tao na parang magpabibo at the start, no, or gusto nilang magpabida. Unless pabida ka talaga not as a person. Pero innately hindi ganun. Parang merong shyness, mag-adapt. Pero kung yung company alam na ko na meron sinasabi kung nasaan ka. Tahimik ka lang sa umpisa. Kahit di mo ako pilitin. Ganun. Okay. Pero kapag nandun ka sa place or sa company na people are uplifting everyone, people are masaya na ito ang galing nakuha natin, ang galing ng person na to. Dun magiging very beneficial na very shining person ka or outstanding yung mga works mo or characteristics mo. And I thank you. Thank you, Edge. Thank you so much. Ate Peps, ikaw naman, do some leaders want to be challenged or outshone as a way to drive innovation and growth? Yung experience mo as a leader and as a follower. Tama, diba? Leader, follower. Like, itong question na to. Alam mo, ito yung sinasabi ko kay Kiki na iba-iba yung experience natin. I feel fortunate dun sa career path ko na yung mga leaders na napuntahan ko is yun yung gusto nila. Na tipong kunyari, executive meeting, kausap mo mga VP or owner ng Alorica. Gusto niya ikaw magsasalita. Gusto niya ikaw ang nagpe-present. Ayaw niyang magpe-present, ganyan. O kaya nung nagko-QA pa lang ako, ganyan. Ako ang nakaharap sa mga kliyente ng Ingram Micro. Ayaw niyang siya. So, merong leaders na gano'n na they will allow you to be the one to present, to speak, to practice even na tao lang din naman yan. So, kakausapin mo lang naman, hindi ka na makakainin yan. Yung mga ganon. So, hopefully, maraming ganong leaders para hindi nahihinder yung growth ng mga tao. So, ayun. Yun lang. Thank you, Ate Peps. Okay, last question naman po. This is for the whole group. When is boldness and showcasing your full capabilities more important than playing it safe? Okay? Pwede ba tayo mag-start kay Erin? Boldness? Mature, ready ka na sa mature roles, gano'n. Ready na for mature roles. Gano'n. Raw! Okay, so, paano ba? Example, iniisip ko yung situation na pwede ko example eh. Situation na nilabas mo yung superpowers mo. Ayun, kasi hindi mo na inisip yung iisipin nila kasi kailangan mo na iligtas yung sambayan ng Pilipino. Ganon. Ayun. So, yung sa previous company ko. So, hindi pa nila alam na magaling pala ako gumawa ng slides. Buti na lang hindi nila nalaman sa aming karakter. Ay, ano lang, nakakatuwa lang. Kasi, tahimik ko talaga kasi ako pag sa work. Hindi ako yung Jollibee dinner. Kahit hindi ka pilitin. Ayun. Tapos, nagulat sila na kaya ko pala gumawa ng nung tumulong na ako kasi last minute na yun eh. So, pinatulong na ako. Tapos, nagulat sila, nagawa ko agad. Tapos, maganda yung output.
Tapos, after that, ako na yung laging gumagawa ng slides. Paano natin na Parang parang hindi naman yun sa previous company mo. Parang dito yan. Parang dito yan, kinunwari mo pa. Binline item mo pa kami. Parang dito yun, be. Oo nga, dito parang di ko maalala. Kailan ba yun? Nang gumawa ko ng slides. Kasi, yung na-discover ko na marunong, hindi na marunong natin lahat. Tapos may pina-edit sa'yo, be. Pero nung na-discover ko na maganda yung eye for detail and creative sa Elaine, parang lahat na gusto ko gawing slides. Elaine, gawin mo to Yun slides. yung ginawa nila Elaine, sa gawin mo akin. Ganyan din. Lahat ng form, lahat ng pati mga spreadsheet, ganyan. I'm sorry, ba? I'm sorry. Siguro gagawa. Ayan. Pero tuwan-tuwa din naman ako. Gustong-gusto ko yung gano'n. Yung nagde-design ng mga kung ano-ano. Yan, ng mga forms, mga docs, ng mga slides. Yan. Gagawa ng graphics. Ayun. Ngayon ko lang talaga siya kinareer sa BC yung marketing skills. Skills. Zia na. Yun lang naman sa akin. Thank you, Elaine Marie. Ayan. Ikaw naman, Ja. Sa akin, when showing boldness and showcasing more important than playing safe, I think, because yung napunta na kasi ako sa situation na I've had leaders who want to who want me to grow as an individual. I also had leaders na ayon lang na outshine sila. So for this situation, if you want actually to grow on your personally, professionally, you have to kailangan ipakita mo kung ano yung kaya mong gawin. Kasi at the end of the day, your leaders are there at only at a certain point. Hindi naman sila nandyan na forever kayo magkakasama magtrabaho. Pwede kanyang iwanan kasi lumipat sa ibang company. Pwede rin naman ikaw yung umalis. But kasi leaders are there supposed to be your guiding hands. Like hawakan ka nila, but some point kailangan mag-let go ka rin. So, for you to be able to grow, kailangan ipakita mo kung ano yung kaya mong gawin. And if hindi mo kasi papakita anong kaya mong gawin, you will be stuck in a situation na ito lang gagawin ko, ayan na, sige na. And at the end of the day, okay na to. Yes. Something bold. And to hindi naman extreme stuff, but dahan-dahan mong you have to learn what you can and can't do on your own, and you have to learn how to be bold to ask your leaders as well on what you want to grow, may it be professionally, personally, or kunya hobbies mo, kasi they should be there to support you. And if hindi nila kayang gawin yun, maybe you're not in the right place. Yes. Thank you, Ja. Ang ganda nun. I like that. Actually, nung nagsabi si Ja nung answer niya rito, iniisip ko na kasi answer ko. Tapos, akala ko parang naisip ko work-related. Pero naisip ko sa relationships naman. Well, daming jowa, daming ex. Hindi po kasi, huwag mo kayong maingay. Secret lang po natin to. Charis. Pero hindi, yun nga. Parang, kasi nung before this relationship, FYI lang po, context po sa ating mga avid listeners, viewers of the book club, currently living in ako with my partner. And strong po talaga yung personality ko. Like, marami po ko opinion sa buhay. Kahit hindi ko alam yung context, may opinion ako doon. Kahit wala ko idea, may opinion ako doon. Ganun lang ako opinionated as a person. Ganun. And yung partner ko ngayon, strong din yung personality niya. Strong din yung opinions niya. Parang blind item, di namin kilala. Hindi ko yan. Hindi nyo yan. Hindi nyo to kilala. Hindi nyo to kilala. First time to, hindi nyo to kilala. Hindi nyo pa to nakikita. Siguro next time, isa-soft launch ko siya. Kinder. Sorry. Ice cream pa naman. Yun nga, strong din yung personality niya. Strong din yung opinions niya. So before pa kami mag-live-in, talagang laging nagka-clash yung personalities namin. Kasi gusto ko kumaluwa. Sabi, hindi, kakanan tayo. Tapos yun pala dapat dumiretso kami. Ganun kami. Ganon. And parang, at the time, parang,
dahil nga strong yung opinion ko, na-feel ko na yung partner ko ay nag-adjust sa personality ko. Na pinagbibigyan niya ako na, sige, ano bang gusto mo? Anong gagawin natin? Ganyan. Tapos parang, for the longest time, parang somehow, naging ganun yung setup namin. And then, ito lang recent lang, like nung Wednesday lang. Kasi po, tinitetris namin yung camping equipment namin sa sakyan kasi dami nga namin gamit. Tapos usually, ako daw yung nagtitake ng lead, sabi ng partner ko. Ako daw yung nagtitake ng lead pag gano'n. Yung kapag may project kami, ako mag-take ng lead tapos support lang siya. Pero for some reason, nung inaayos daw namin yung gamit sa sakyan, pinabayaan ko daw siya. And nagulat siya. Tapos sabi niya, alam mo, na-appreciate ko na hinayaan mo ako mag-take ng lead. And nagulat ako na sinuportahan mo ako mag-take ng lead. Kasi daw lagi daw gusto ko, ako, kaya ko yan, ganon. Tapos na-appreciate ko rin siya kasi nung pinabayaan ko siya mag-take ng lead, nakita ko na, kaya pala niya gawin yung task. Kaya pala niya akong tulungan. So, mas naging enjoyable sa amin dalawa yung ginagawa namin. So, sa mga sasabay po sa camping, wala na kayong space talaga. Doon kayo sa bubong ng sasakyan namin, yumakap na lang kayo kasi ang dami namin dala. Ayun. Pero yun, it shows na yung dynamic namin, it changed throughout the years. And alam mo yun, na-appreciate ko right now, na nakikita ko na nagkakaroon kami ng changes sa power play. Tapos yun nga, may minsan na pag siya yung kailangan maging parang dominant sa relationship, kaya niya mag-take charge, kaya niya mag-move forward, hindi sa ka-clap-clap lang, gano'n. So, yun lang. Anyway, sana po may jowa ang lahat. Sana po may jowa lahat. Sana po may forever. Ayun. Thank you. Okay, next, Kuya Earl. Take it away. Ang hirap naman nung situations calling for boldness. Kasi para sa akin, every situation. Lagi ka kasing nagbo-bold. Oo. Lagi ka kasing nakabold. For me kasi parang you have to take the opportunities as they come. You have to be bold in your decisions. Especially if it's something na makakatulong naman sa'yo, di ba? Like sa girls mo. And as the representative of the Jollibees out there, yung mga laging bida-bida, di ba? Oh, yung gawa na mag-singing, jolly, 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 jolly. Sa akin kasi, I don't mind naman. Kasi para sa akin ako personally, gusto ko yung mga bibo na team members. So, ang goal ko lagi whenever I'm leading a team is malabas ko yung bibo ng team ko. So, gusto ko yung magpapabibo din sila. Kunyari, sabi ni Eileen, hindi naman daw siya bibo. Pero tingnan nyo, nasa lahat ng department. Ako yung... It's a different Ako ganun yung gusto ko kasi naniniwala ko may kanya-kanya naman tayong skills, may kanya-kanya tayong talent. Merong bagay na doon talaga tayo shine. O, di ba? So, for me, gusto ko na nabibigay ko yung safe space na yon. And for me, one way to give that avenue to other people is ikaw din, take your power. 'Di ba? Para makita ng mga tao na it's okay na i-own mo yung talent mo, i-own mo yung power mo, yung gano'n. And naniniwala ko kung lahat tayo Jollibee, ang saya ng Pilipinas. Charing! Pero kasi masarap yung french fries ng McDo. Gusto ko yung french fries ng McDo. Ayun lang naman yung concern ko. Pero gusto ko yung burger steaks. Pero kasi yung french fries ng McDo, I cannot live without it. Ayaw mo ng KFC? No, McDo stand forever. No, hindi niya ako mabago. McDo. Pero yun yung sa akin na talaga. And Okay. ayaw ko rin na isipin ng mga tao na yung i-limit mo yung sarili mo just to fit the mold that people are trying to give you. So, That's nice. I like that. take charge What of about your you? power. Yun lang po, and I thank you. Thank you. Contestant number 3. Okay. Proceed tayo sa next one. Eds, ikaw. When is boldness and showcasing your full capabilities more important than playing safe? Sa akin naman po, yung perspective ko for this is, para po talaga yan sa sarili mo. If you want to parang gather the respect you deserve, yung para magkuha mo rin naman yung growth na deserve mo rin. And para malaman mo yung capabilities mo and limit mo. Kasi
yun yung una naisip, yun yung sagot na naisip ko for this. Wala akong specific example, pero nakikita ko kasi na, di ba, kapag hindi mo showcase yung full capabilities mo, kunyari, pwede nating imagine na ganito, may boss, yung boss mo nga is ayaw magpa-outshine. Pero, even though yung situation which is na-outshine mo siya, magagalit man siya sa'yo, pero meron respect kang makukuha from them. Hindi man siya agree, pero respetado ka niya. Unlike na hindi ka nag-showcase tapos nalaman ng boss mo na na ay mas marunong pala siya. Di wala na hindi mo nakukuha yung respect, rather parang binabastos mo yung mga yung mga kasama mo or yung boss mo in a way. Ganun din, same din po sa growth na syempre kung di mo showcase palagi yung capabilities mo, hindi mo siya mag-grow, or parang parable of talents na kung hindi mo showcase, hindi may chances na mawala. And doon na rin po papasok yung malalaman mo yung capabilities mo and limits mo. And I thank you again po. Thank you, Ed. Hindi ko alam kung available pa si Ate Eloy tsaka si Ate Pepper. Wala, hindi naman. Go, Ate Pepper. Ilas na natin si Ate Hindi rin Eloy. ako sinipot ni Tom for the madali pa ako. Tapos si Zach nag-cancel ng call. Di ba naman tumanga to? Yeah, so sa akin, naalala ko lang yung sa boldness. May time kasi na bago akong QA. So, ang department namin, parang lahat ng sales. Sorry, napuputol-putol ba ako? Hindi naman, Ate. No, Okay. you're good. Okay naman po, So, ate. So, yung department namin, lahat ng sales team. Tapos, iba-ibang region. Pero, pinakamalaki is North America. Yung boss ko, nasa 8 a.m. to 5 p.m. Manila time zone. Nasa North America ako. So, iniwan ako na, ito yung team na hahawakan mo. Tapos wala akong kilala dun sa team na hahawakan ko. So, I had to showcase boldness. And inintroduce ko yung sarili ko dun sa lahat ng team manager. Tapos nung kinabukasan, nung dumating na siya, Lika, papakilala ka dun sa mga team lead. Sabi niya, sabi ko, ay, kilala ko na po silang lahat. Nakausap ko na silang lahat. May plano na kami, ganyan. Dun yung time na hindi ako nag-play safe na nag-invite, nag-timid na I'll let somebody introduce me to everybody. So, showcase ko talaga na, hindi, kailangan ko magawa yung trabaho ko. So, I'll meet with everybody. And after that time, nung nag-flourish na yung role, may isang manager na nakapansin nung mga nangyayari. And dun ko na-appreciate na, okay, aligned naman kami ng boss ko. Pero at the same time, alam ko na ito yung dapat kong gawin. At kapag hindi ko nagawa yun, siya rin yung magre-reflect din sa kanya. So, for that not to happen, I have to save the group from embarrassment. So, kailangan talagang go push, boldness, ganun. Mature roles. Joke lang sa mature roles. Viva Max, baka naman. Hire Ate Pepper today. Ito na lang. Thank you, Ate Peps. Ate Eloy, when is boldness and showcasing your full capabilities more important? As a business, yung kaya may role. As a business owner. As a bold. So, in-expect As a bold. reflection na kailangan nating gawin. Kasi, diba? pag naano ko tong book, di ba nga nag-tiptoe nga tayo sa book, baka masyadong dark. Pero ang profound naman ng conversations for the Fridays. Ang daming bagong words. Ang daming bagong words. Ang dami kong sinusulat natin vocabulary. Ayaw mo na mag-meeting ng iba. Ano na lang. Ayaw na mag-meeting. Fun. Pero nakakatuwa na, ito kasi, di ba, nagtataw nga tayo early, ayaw natin kasi parang off, di ba? Ito yung mga power dynamics, yun yung iniwasan natin usually, di ba? Yun yung mga cringe moment na pinagchichismisan sa office na may mga power dynamics na ganun. Pero, come to think of it, ako din may mga moments na ganun.
Pero ngayon ko lang siya ma-absorb, ma-breakdown, at ma-demystify. Nung Kasi, binasa ko nga Demystify siya, with me. diba? nung binasa ko siya, Oh, nung binasa demystify, ko siya, palagay sa listahan. nung sabi ko Yes, sa sarili ko, concurrent, am I the demystify. villain? Am I the... Am I Diba? bad? Ito kasi Hindi ko yung alam reflection na, hindi baka mo pala gustong... manipulator ako. Medyo dinout ko rin yung sarili ko. Kasi meron doon mga part sa book na, hala, parang ginagawa ko to, pero unconscious na ginagawa ko siya. So parang worse. Huwag mo nang Kasi hindi ko pagdudahan siya yung sarili mo, kailangan Earl. aralin. Manipulator ka. Don't doubt yourself. Believe. Dream, believe, survive. Starstruck. Tama. Marami actually ako ng mga reflection dun sa mga previous slides pa nga. Ito nakakatuwa. Parang, okay. Okay pala to. Kasi next back slides pala. Kung binasa niyo po actually yung book, meron kasi parang etong law, alam ko parang law 11 ata. May mga counterparts yan. So, kasi merong, kung tama nalala ko, parang parang that they should be dependent on you. So, interconnected siya. So, parang, that's nice. But you have parang let them be dependent on you. Parang, alam ko madidiscuss natin. Kung sino man si 11, yun, mako-compare niyo yung kasi mo sila good luck. Takat-takat. Ayusin mo 11. Ayusin mo yung message mo, Charis. Kaya maganda yung... Ako naman kasi very little din yung corporate experience ko. So wala naman akong mga talagang horror stories sa kumpara sa iba. Kasi very few years lang din naman ako nagtrabaho. Pero dito sa tanong na to, like boldness and all, naalala ko talaga yung mga cringe moment ng power dynamics talaga. Anyway, baka ma-touch on natin siya sa mga susunod na chapter. So, ibabalik ko lang, na-mention natin to before, this is a quote from Marianne Williamson. Oh, may pa-quote. Gusto niyo yan? Alright. Quote of the day. Ano ba yan? Meron na tayong words of the day. Meron po tayong quote of the day. Sabi niya kasi, your playing small does not serve the world. There's nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure or are uncomfortable around you. So I think it boils down to impact. Yung act of boldness mo, ano bang impact nun? So you have to weigh the impact. With playing safe would have more impact than being bold, diba? So in my experience, yung boldness would be showcasing, let's say, milestones sa VC. Sometimes parang humble bragging, diba? Pero you have to think of the impact kasi yung impact nun dun sa mga agency owners or business owners or VA na gustong mag-start ng agency, diba? It can serve as an inspiration. So dun sa mga inggitera, muna isipin. Piket. Pag-inggit, piket. Another quote of the day. Pag-inggit, piket. Yun na lang yung tinitingnan ko na parang this is to inspire and to brag. To brag. To inspire and to brag. To inspire and to brag. Alam mo rin naman sa sarili mo kasi if your intention is correct, hindi ka mafe-feel bad dun sa ginagawa mo, di ba? Ang scary lang dun kapag feeling mo tama yung intention mo pero hindi. Yun lang. Kaya kailangan meron kang mastermind group like this one. Kasi hindi pa laging nakikita mo lahat ng sides, di ba? Para yung, kumbaga yung mga bagay na blindsided ka, someone can tell you na, uy, be, masyado ng pangit yung attitude mo. Be, I love you, pero ang pangit na attitude mo. Ganon, di ba? May pagmamahal pa rin, pero may mag-call out. Ayan. Okay, thank you everyone. So, siguro ito lang isa sa mga quotes na nakuha natin from the book. So, sabi, never take your position for granted and never let any favors you receive go to your head. So, aside from the fact na we try to be emotionally intelligent, to be sensitive sa surroundings natin, and to be strategically humble, we also should never take for granted yung favors and yung buy-in na nakukuha natin from our mentors, from our leaders. Kasi it's the trust that they put into leading us, guiding us dun sa path na gusto natin. And once we take it for granted, kahit gaano naka-pure yung intention mo, iba na yung nakikita ng mentor or ng tao sa paligid mo. So, becoming... Ay, go ate.
Go na, hindi ikaw muna. Yun nga. So, beware of becoming overconfident in your position of favor as it may lead to downfall when we neglect to appreciate those who supported us along the journey. Kasi yes, competent ka, yes, magaling ka, yes, you're a strong person, yes, you're Jollibee, pero hindi ka magiging Jollibee, hindi ka magiging strong without the support of others, like your parents, the people that love you, yung naging strong foundation mo, support system mo through the years, di ba? Meron din silang contribution sa strength and sa competence na meron ka ngayon. And thank you. Yan na po. Okay. Talaga. Ang ganda. May naano naman ako na. May na-breakdown na power. Anyway, ang ganda nun na ang key takeaway ko is own your power. Pero make sure that you give credit when it's due. Na hindi ka nakarating sa point na yun without the support of the people around. Yes. Yes. Diba? Hindi ka laging mag-isa. Like definitely, you did something for yourself to reach that level or that goal. Pero hindi mag-isa yung journey mo palagi. Laging may tao or may mga grupo ng tao na tumulong sa'yo makarating doon. Thank you, ate. Meron pa po ba kayo i-add? Diba? Sabi sa inyo, isang chapter lang to eh. Sabi sa inyo eh. Tagal eh. Weekly to, mga 48 weeks po. Next year na tayo matatapos. Yun po, bali po next week rock battle. 48 weeks, parang Next isang week taon po na. rock battle. Kaya Opo. nga. 50 Next week ate, rock battle na tayo. 2 chapters sa'yo, nasararat na Oh ko my na. Wala lang God. akong tanong. Tapos, syempre, may Christmas pa. Mayroong mga time na wala tayong... So, 1 year. Oh, 1 1 year. year. Bawal mag-holiday, bawal mag-postpone ng book club. Oo. Bawal Hindi kasi mag-skip. di ba dumadating sa point na yung libro, parang ulit-ulit na lang. Sobrang na siya, ingrained na siya sa pagkatao mo na parang, alam ko na to, na-mention na nga to doon sa ganun. Magiging part na siya ng character. Ganun na character na. Ang Hi, pinagkaiba I'm dito Jana, na and I'm ano currently siya, reading 48 Laws of magkakaiba Power. talaga yung 48 laws. Although interconnected yung iba, magkakaiba talaga sila. May mga contrasting. Kasi ang weird kung 48 laws, kasi isa lang yun. At sana one law na lang. One law of power. The ultimate law Replace of lang nila ng power. ni-replace. Nung Diba? una Mali. kong binasa, actually hindi ko siya in order binasa. Kung ano lang trip ko. Ngayon lang sa inyo. Sige, Inasa niya sa universe, sabi ni Janelle. Okay, ano law na susunod ko Ginawang today? Bible Ganon. ni Janelle. Ginawa tong Bible ni Janelle. Yung Ano bubuksan ang niya sa message umaga, sa akin ng buksan librong bukas. to today? Ganon. Oo. Hindi mo ba napapansin, Earl? Bakit isang buwan pa? Kapitulo 27. Kung wala ganun. napansin daw, minanipulate ka. Oo. Hindi mo daw ba napapansin, Earl? Kaya magkasundo kayo kasi parehas kayo manipulators. Ang pinakamalupit dyan, yung akala mo, minamanipulate mo siya, pero minamanipulate ka pala. Manipulate ka pala. It's a prank, kuya. It's Oh a my God. prank. For the inception. Manipulation inceptionisms. Okay, thank you everyone. See you next Friday for chapter 2 and 3. Bye-bye. Thank you, see you sa Discord. Bye-bye. See you. Next week!